Musta, magandang umaga po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa. So sa umagang ito, ito na po ang may share at may update ko sa inyo. Yung paglagay, patuloy nilang paglalagay po o pag-install ng tie wire. So ito ang ating tie wire, no, na number 14 galvanized po ang name, brand. Okay, so yan po ang aming ginagamit mga ka-farmers, kasi yung mga sanga ng ating talong ay tatalian. Kasi napakahirap pag hindi matalian, lalo na pag ang bungay dumami. So bumagsak ang mga sanga, tapos ang bunga na meron sa sanga mga ka-farmers, na pag nakalapat sa lupa ay lumaking baluktot. So parang list tayo sa red chick at baluktot. Yan, naglagay tayo ng trellis. Yan, patapos na, ilang linya na lang, 1, 2, 3, 4, parang 5 linya na lang mga ka-farmers, matatapos na. Okay, so yun lang siguro, no, ang may share ko sa inyo sa umagang dito at may i-update. So napakagandang tingnan po mga ka-farmers, no, kung merong mga fustino sa mga gilid ang talong, kasi napakasip po mga ka-farmers sa hangin. Hindi po na po sila madadapa. Kung meron mang madadapa ay kunti lang. So yun lang po ang may share ko po sa inyo. So napakaganda na pong tingnan ang ating talong mga ka-farmers. Alam mo ba kung bakit? Kasi nag-umpisa na po itong may mga bunga. Ganun pa din ang ating ampalaya, nag-umpisa na din may bunga. So ang hindi natin napipitasan din mga ka-farmers ay ang kamatis pa lang. So yung talong na to ay napitasan na 2 bisis, at saka yung ampalaya 2 bisis din. Okay, so sa nagtatanong sa akin mga ka-farmers patungkol po sa ating ginagamit daw na insecticide para kuno sa uod sa loob ng talong, ano daw ang ating ginagamit? Ito po ka-farmers, yan, Exalt, produkto sa Corteva. So yan po ang ating ginagamit mga ka-farmers na pang spray sa fruit shoot borer, yung Exalt na yon. Okay, so may kamahalan po ang isang ganitong bote, nasa 1,008. So yun po mga ka-farmers, no, ang ating ginagamit na insecticide. So ito ang ating pinag-sprayhan. So yan mga ka-farmers, may mga fruit shoot borer to, pero hindi masyadong marami. Hindi naman natin ma-perfect, at least ano po mga ka-farmers, ay makokontrol din natin. Okay, so yun po ang ating ginagamit mga ka-farmers. So nag-alternate na po tayo din ng binibia, no, kasi ang pinapa-spray natin kahapon ay binibia. So yung mga ganitong insecticide ay i-spray lang po natin to mga ka-farmers kung kinakailangan, pero hindi naman ay wag na lang, parang hindi ka magsayang ng pera. Yan ang Exalt natin na pinapa-spray na in-alternate natin sa binibia. Okay, so ang planting distance natin din mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, nasa 2.5 meters po, dahil ito ay taniman dati ng ampalaya, pagkatapos kamatis din ampalaya, talong na naman. Okay, nasa 2.5 meters ng mga ka-farmers. So nilagyan pa natin ng puste sa magkabilang gilid, tulad ng nakikita natin, yan, nasa ang linya nasa ano po, gitna ng dalawang magkabilaang mga puste, para matalian natin ang sanga mga ka-farmers at hindi makalaylay at makaharang sa ating daanan. Tapos mga ka-farmers, kita nyo, andam mo ay itong yung tuyo po sa ating ginagamit na Blue Star Contact Herbicide, kasi yun po ang ating ginagamit ngayon. So maganda siyang gamitin pang maintenance, pang spray lang po sa ilalim ng talungan. Di bali matamaan ang puno at ang dahon sa ilalim mga ka-farmers, yung matatandang dahon, kasi alam niyo po ay tatanggalin mo na naman po natin mga ka-farmers. So yan, walang problema. Contact herbicide, yung mga matatamaan lang ang mamamatay. Pag hindi matamaan, katulad yan, hindi natamaan, yan buhay. So pero ganyan mga ka-farmers, ito yung tuyo, patay anda mo, walang takas sa Blue Star Contact Herbicide natin ginagamit. So yun lang po ang may share ko po sa inyo mga ka-farmers, no, mga ka-viewers sa araw ito. So ang gagawin natin nila mamaya pagkatapos sa 5 linya, ito mga ka-farmers, tagliaan magkabilaan. So napakaganda na pong tingnan, ayan.
So yan, napakanit na pong tingnan, no? Pag matatalian na ang mga sanga. So yun lang po, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye bye.